Yan, good morning sa inyo lahat. Good morning. Ngayon ay may ituturo ako sa inyo na isang napakahalagang gawain sa Biblia na sana ay may apply natin sa ating mga buhay. Ang atin pong pamagat sa oras na ito ay the importance of the Lord's Model Prayer. So bago ako magsimula, gusto ko lang magpatotoo sa inyo na nung una, lahat naman tayo siguro ay hindi maalam na agad sa pananalangin. Tama po ba? Pero sa biyaya ng Diyos, habang tayo ay nag-aaral ng Biblia, habang tayo nag-aaral ng mga salita ng Panginoon, tinuturuan niya tayo kung paano ang tamang pananalangin. Sa oras na ito, gusto kong ibahagi sa inyo itong mensahe na ito na magtuturo sa atin kung paano ang tamang pananalangin. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, isang patutuo ko sa aking sarili, dati ang alam kong panalangin ay Ama naming nasa langit, which is yun din ang pag-aaralan natin. Pero ang tanong ko dito, natutunan ba talaga natin kung ano yung ibig talagang sabihin ng panalangin ito ng ating Panginoon? Ang atin hong text ay makikita ho natin sa Luke chapter 11 verse 1 to 4 at ito po ay babasahin muna natin. Sabi po dito sa Lucas chapter 11 verse 1 to 4, ito po ang mga basa natin sa Tagalog. Sabi dito, minsan nananalangin si Jesus, pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Ang nagtatanong dito ay mga disipulo na mismo ni Jesus. Meaning to say, kahit mga disipulo na ng Panginoon at the time, sila mismo hindi sila marunong mag-pray ng proper na prayer, which is nakikita nila sa Panginoong Hesus at nakikita nila sa mga disipulo ni Juan. Sabi nila, katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimulan sana ang iyong paghahari, bigyan mo sana kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mabibigat na mga pagsubok. Kung makikita natin dito, napakadetalyado nung sinabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas at yun ang gusto nating himay-himayin sa oras na ito. Handa na po ba kayo? Ayun. May mabait dito na estudyante Okay? So dito ho, makikita natin yung pinakakahalagahan ng salita ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, gusto kong ibahagi sa inyo na meron tayong memory verse. So sa memory verse po natin, Luke chapter 11 verse 1b, yan po ang nakasulat. Lord, teach us to pray. Napakaikli na lang yan, Lord, teach us to pray, which is yan yung sinabi ng mga disipulo na yun ang gagawin nating i-emphasize natin kung bakit tinanong niya ng mga disipulo at kung bakit kailangan sagutin niya ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay mayroon pong 5 mga katotohanan na dapat nating malaman. Okay, number 1 po. Okay, sabi dito, the model prayer of the Lord Jesus teaches us whom to address our prayers and telling us to worship God and to praise Him for who He is. So bago tayo mag-pray, nung tinanong ng mga disipulo ito sa Panginoong Hesus, sinabi nila, Panginoon, paano ang tamang pananalangin? Sinagot sila ng Panginoon na ang tamang pananalangin ay mag-pray sa Ama. Okay? So dito makikita natin, ina-address dito ng Panginoon na okay, na dapat talaga bilang mga Kristiyano o bilang mananampalataya ng Panginoon at ng Diyos, sabi ng Panginoon, ganito kayo dapat manalangin, mag-pray kayo sa Ama. So kung makikita natin dito, kasi nung andito si Jesus Christ sa sanlibutan, nag-pray siya, lagi siyang tumatawag sa Ama, which is sabi ng Panginoon sa kanila, ganun din dapat tayo mag-pray. Yan po yung makikita natin sa verse 2a, doon po sa Luke chapter 11 verse 1. So dito pa lang ho sa unang puntos na ito, makikita natin na kung gaano na ka-specific yung sinabi ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, bago daw tayo mag-pray, kailangan mayroon something na lumalabas sa ating mga bibig na mga worship. Di ba, malimit tayo bilang mga Kristiyano o bilang mga tao. Pag haharap tayo kay Lord, ang ating agad bungad ay pahingi po nito, pahingi po niyan. Pero sabi ng Panginoon, bago nyo gawin ang lahat ng bagay na yon, mainam kung marunong muna tayo o sambahin muna natin ng Panginoon, bigyan natin siya ng kapurihan. Yan yung ating mga basa dyan. Sabi dito, prayers and telling us to worship God and to praise Him for who He is. So sa pananalangin pala, hindi lang para humingi sa Panginoon, kundi ang pananalangin din ay paraan para tayo ay makasamba at makapagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Number 2, nakakahalagahan ng panalangin. Ayan po. The model prayer of the Lord Jesus remind us that we are to pray for God's will in our lives
and the word, not our own will. So dito ho, sa pangalawa, tinuturo naman dito ng Panginoon na hindi, na pag tayo'y mananalangin, wag lang puro sa atin. Wag ho lagi nakafocus sa atin, at wag lang din lagi ang hilingin natin ay yung kalooban natin at ang sanlibutan ito. Bagkus tinuturo dito sa pangalawa, sabi ng Panginoon na kung tayo mananalangin, kailangan hilingin natin ang kalooban ng Panginoon kung gaano siya yung hari sa langit, ganoon din yung mangyari dito sa sanlibutan. Okay, palalim na tayo ng palalim. Kumbaga, at tinuturo sa atin dito ng panalangin na ito na binibigkas sa Lucas ay hindi lang siya basta panalangin, kundi detalyadong panalangin. Okay po ba? May natutunan po? Ayan, mamaya ho, abang-abang kayo kasi meron tayong evaluation, meron tayong small group at sana may basagot tayo doon sa mga tanong mamaya. Yan yung pangalawa. Ano yung una? Yung una ho ay pag mananalangin daw tayo sa Ama at kailangan bago daw tayo humiling ng mga bagay ay kailangan ho nating, ang sabi doon ho, sambahin, papurihan ng Panginoon bago natin gawin yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. At pangalawa, sabihin natin sa Panginoon na maghari siya sa lupa katulad ng kanyang paghahari sa langit. Pangatlo po, nakahalaga ng panalangin, sabi po dito, the model prayer of the Lord Jesus encourages us to ask God for the things we need. Ito, pinakamaganda. Sa lahat ng parte ng panalangin na ito yung isa sa pinakamagandang part, yung pwede tayong humingi at humiling sa Panginoon ng mga kailangan natin. Naniniwala ho ako lahat na nandito ay may mga kailangan sa Panginoon. Tama po ba? At sa pagkakataong ito, hindi ka na basta pupunta agad sa Panginoon, magpipray, hindi ka lang basta gagawin mo yung dating ginagawa mo, pero bago ka dumating sa point na ito, nagawa mo na yung una, pangalawa, then bago itong pangatlo na ito, yung humingi sa Panginoon. Kaya lang sa paghingi natin sa Panginoon, hindi sinabi dito na lahat ay ibibigay, bagkus ang sinabi dito, lahat lang ng kailangan at kakailanganin natin. Kaya specifically, pag haharap tayo sa Panginoon, balikan natin yung number 2, pag magpipray tayo sa Panginoon ng bagay na hinihingi natin, lagi natin sabihin sa Panginoon, yung kalooban pa rin niya, yung ibigay sa atin. Tama po ba? Yan yung pangatlo. Bilisan ko lang po ng konti. So, pang-apat po, sabi dito, the model prayer of the Lord Jesus teaches us to confess our sins to God and turn from them, forgive others as God has forgiven us. So, dito ho, tinuturuan din tayo pala na sa pagpipray, hindi lang po pala puro hingi, puro ilalahad mo sa Panginoon yung kailangan mo, hindi po. Tinuturuan din tayo na sa pananalangin, kailangan din natin pong humingi ng tawad. Dahil wala naman siguro pong isa sa atin na nandito na hindi na po nagkakamali o nagkakasala. Tama po ba? Lahat tayo po ay may mga tendency pa rin na magkamali, magkasala, pero purihin ng Panginoon sa part ng pananalangin, sinabi ng Panginoon, na pwede tayong humingi ng tawad at nangako ang Panginoon, the moment na tayo humingi ng tawad sa Kanya at marunong dapat din tayong magpatawad sa iba. Mahirap po at hindi papatawarin ng Panginoon yung mga taong humingi ng tawad sa Kanya pero hindi ho nagpapatawad sa iba. Ayan, yan ho ang malinaw dyan sa ating number 4 na yan. At wag ho natin kakalimutan, isa sa pinakamahalagang bahagi po yan na dapat ho paghaharap tayo sa Panginoon, malinis ang ating kalooban. Kasi ho, ang pinaka-final at ang pang-last po natin, yung panlima, sabi po dito, the model prayer of the Lord Jesus teaches us to plead for help in achieving victory over sin. So, hindi tayo magtatagumpay na paghingi ng tulong sa Panginoon kung puno din tayo ng kasalanan. Paano yung sinabi ko sa inyo kanina, yung paghingi ng tawad at pagpapatawad sa iba ay pagre-release din natin ng ating mga sariling ng kalinisan para sa ating sarili. Okay? The model prayer of the Lord Jesus teaches us to plead. Tinuturuan tayo ng panalangin na example ng Panginoon na tayo huy makiusap, humingi ng tulong para matanggap natin ang katagumpayan laban sa kasalanan. Napakahirap po magtagumpay sa kasalanan. Tandaan po natin, tayo mga tao, basically ho, or our nature ng tao ho, tayo talaga ay makasalanan. Pag ang bata ho, makita ninyo, kahit walang magturo sa bata ng mali, marunong ang batang gumawa ng mali kasi may nature ang tao ng pagiging isang makasalanan. Pero purihin ng Panginoon, the moment na tayo lumuhod, humingi sa Kanya ng tulong, humingi tayo sa Kanya ng habag, nangako ang Panginoon ng katagumpayan sa kasalanan. At pang-last po, sabi dito, and request for protection from the attacks of the devil. May mga atake ho ang diablo na kailangan ihiling din natin sa Panginoon kung paano niya tayo
tutulungan, at kung paano ho ang protection na ibibigay niya sa atin. Ito po. Sa pagtatapos po natin, bago tayo magkaroon ng konting reflection, sabi dito ho, conclusion, pray the Lord's model prayer every day. Okay po, paano yung model ni Jesus Christ na panalangin? Una, manalangin tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpupuri, pasasalamat. Pangalawa, ano sabi doon? Sa pananalangin sa Panginoon, silingin natin sa Kanya na yung Kanyang kalooban, yung Kanyang kaharian ay mangyari dito sa sanlibutan kung paano siya yung hari sa langit. Pangatlo po, humingi ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Yung number 3, ang paborito dapat natin, yung nakakalimutan. Yung number 3, doon pa lang tayo makakahingi. The moment na nag-pray ka sa Diyos Ama, nagbigay ka sa Kanya ng papuri. Pangalawa, nagsabi ka sa Panginoon, let your will be done. Kung paano siya yung Diyos sa langit, ganoon din sa lupa. Pangatlo, yun na yung moment na hihingi tayo sa Panginoon ng kalooban lang din niya na kailangan natin. Pang-apat, humingi tayo, magpatawad para tayo'y patawarin. Then last, ang sabi ng Panginoon, sabi dito, number 1, sabi dito, to let His will be done in our lives, to ask God for our needs, to forgive our sins, and to plead for His help in achieving victory over sin, and a request for protection from the attacks of the devil. So, dito sa conclusion natin, inulit lang natin yung 1 to 5 para hindi natin makalimutan. So, ito yung ating pagbubulay-bulayan mamaya sa ating small group. So, dito po nagtatapos yung aking lesson. Maraming salamat po. Pwede po ba natin palampakan ng Panginoon? At tayo po itatayo para ho pakinggan ng isang awitin patungkol po sa panalangin. Sige po, tayo tumayo. Ano kaya itong aking nadarama? Tila ba gustong sumuko na? Totoo kaya walang pag-asa na? Ako'y tila ayaw nang umasa. Buti na lang aking naalala na ika'y laging nariyan. Di mo ko pababayaan. O Panginoon, ayokong malayo sa'yo. Ako'y patuloy na hawakan mo. O Panginoon, ito ang panalangin ko. Ituwid mo sana ang landas ko papunta sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po ay nakapag-aral patungkol po sa kahalagahan ng pananalangin na iminodel sa amin ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, dalangin ko na may naunawaan, Panginoon Lord, ang mga kasama kong Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Dalangin ko, Lord, na sa oras na ito ay may tumimo po sa amin nang maituro din namin sa mga tao, Panginoon Lord, na malapit sa amin. Lord, i-bless niyo po, Panginoon Lord, ang aming evaluation sa oras na ito, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, magkaroon tayo po ng small group po. 2 grupo lang po. Sige po, isang pabilog po. At may tatanong lang ako sa inyo mga specific na tanong. Sige po, 2 grupo lang po. Yan. Tapos sasagutin po natin. Sa grupo po, pwede may tataas lang ng kamay para ho sabihin kung ano yung mga natutunan nila. Ayan. Okay, sige po. Asan na yung ano po? Ito pala. Okay po, salamat sa inyong time. Okay, ngayon po ay punta tayo, tingnan natin kung may natutunan po ang bawat isa sa atin. Okay, so ngayon po ang tanong natin, unang tanong, sige po, pwedeng mag-raise ng kamay ho yung grupo na gustong umuna sumagot. Pwede pong hindi sa sunod-sunod, pwede pong dito muna o dito doon. O pwede din naman hong, halimbawa, sumagot yung kabila, pwede din sumagot yung kabila. Okay, ang unang tanong dito,
why the Lord's model prayer is essential. Sige po, sino po ang gusto sumagot? Ayan. Ayan po, sige. Ito sa ating Myla. Alright. Essential yung panalangin sa bawat isa. Unang-una, sa pamamagitan ng panalangin, napapapurihan natin ang Panginoon, napipraise natin siya, na ano natin yung kanyang pangalan, naitataas natin yung pangalan ng Panginoon. Pangalawa, sa pamamagitan nating panalangin, essential siya kasi dito natin nasasabi sa Panginoon na may mga gusto tayo sa buhay natin, pero nasasabi natin na, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyayari sa buhay ng bawat isa. Then, third, essential po yung panalangin is dahil sa pamamagitan ng panalangin, na-encourage po ang bawat isa. Nakakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nagkakaroon tayo ng communication bilang isang tao at panalangin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Ama. Then next po, sa pamamagitan po ng panalangin na kadalasan hindi nagagawa ng mga tao, tawag dito, nahihiya kadalasan yung ibang tao na i-share sa kapwa niya tao, nakakapag-share tayo sa Panginoon ng mga bagay na sa Kanya lang natin pwedeng sabihin, katulad po ng mga kasalanan natin. Sa Kanya lang natin pwedeng sabihin yung mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Siyempre, sa pamamagitan nun, nakahingi din tayo ng tawad sa Kanya sa mga nagagawa natin mga kasalanan. Then last is, sa pamamagitan ng panalangin, nakahingi tayo sa Kanya ng proteksyon sa araw-araw. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya, humingi sa Kanya ng mga bagay na gusto natin, especially sabi ko nga kanina, yung protection na nanggagaling lamang sa ating Panginoon at hindi kayang ibigay ng kahit sino sa mundong ito. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, may parapakan naman dyan. Ayan po, sige po. Dito po sa group na ito, sino po ang gusto sumagot? Ayan, sige po. Nabuot na po lahat, so napakahalaga po ng panalangin dahil ito po yung paraan para maipakita natin ang ating paggalang sa Panginoon at higit po sa lahat, ang pananalangin is isang uri ng way ng pakikipag-communicate natin sa Panginoon, maiparating sa Kanya na kailangan natin siya. At ang kahalagan din po ng pananalangin ay para po maidulog po natin yung mga bagay. Ang kahalagan po ng pananalangin is para, yun nga po, makadulog tayo sa Panginoon at makalapit tayo sa Kanya personally at hindi lang po para sa sarili natin, kundi pati po rin sa iba. Good. Maraming salamat po. Ayan, okay. Salamat. O, ibig sabihin may natutunan tayo. Okay. Pangalawang tanong po, na pwede po, yung gusto pa rin sumagot. Pangalawang tanong po natin dito ay, why do Apostle asked Jesus to teach them how to pray? Bakit kaya sa tingin nyo nagtanong ang mga apostol kung paano yung tamang pananalangin? Dahil nakita nila, nagpipray yung mga disipulo ni John. Sabi nila, Panginoon, ang mga disipulo ni John ay nagpipray. So ngayon, natanong sila, Panginoon, paano mag-pray? Sino po ang sasagot? Sa una muna. O, dito. Sino dito sa grupo na to? Dito muna, para O, dito muna. Ayun, dito. O. Siguro, kaya nagtanong ang mga disipulo ni Jesus Christ kung paano manalangin kasi hindi naman talaga sila marunong manalangin. Yun, tama. Pangalawa, nakikita nila lagi na si Jesus Christ nanalangin, so hindi sila laging kasama dun. Pangatlo, nakikita kasi nila na si Jesus Christ nanalangin tapos hindi sila marunong manalangin at alam nila sa sarili na dahil disipulo sila, kung anong nakikita nila sa master, dapat ganun din ang kanilang makikita. So kung nagpipray ang master, ganun din ang mga disciple. Good. Sige po. Okay, dito. Maganda. Dito po. Okay, sige po. Punta na tayo sa number 3. Tapos bago tayo matapos, ano po. Okay, eto. Basically itong tanong basic na basic yung tanong. So ngayon, last, how should you pray? Paano mo ba talaga tayo manalangin? So kung tingnan natin ngayon kung nakaka-relate tayo dun sa discuss ko kanina o kaya kung paano tayo nanalangin bago o pagkatapos nitong natin napakinggan. Sige po. Sa Bible po, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus kung paano manalangin. Sabi doon,
Una, pray direct to God and start your prayer in worship. Pangalawa, ask your prayer in God's will. Pangatlo, ask for your needs, kung ano yung mga pangailangan natin, pero kailangan according pa rin sa will ni God. Pang-apat, confess our sin and ask for forgiveness. At panglima, ask for God's help and His protections from the attack of the devil. Yun po. Maraming salamat po. Ay, salamat po. Isang na lang. Ayan, ito mayroon pa dito. In addition lang po sa sagot sa kabilang grupo is yun nga po, nananalangin tayo ng hindi lang basta, kasi maraming tao na talaga pag nag-pray, humihiling agad, pero hindi nila alam yung proseso ng pag-pray. Kaya naman tinuturuan tayo which is yung acts of prayer, which is adoration. Yun nga po, tama yung pagpupuri. Kasi bago tayo humiling, kailangan maunang sambahin mo muna ang Lord para matuwa naman sa iyo ang Lord, di ba? And then, sunod, mag-confess tayo. So, acts po yun, which is, ang A is adoration, the C is the confession. Kailangan tayo ay malinis ang puso sa ating mga hinihiling na panalangin. And then, T is for thanksgiving. Kailangan natin magpasalamat din sa Panginoon sa lahat ng biyaya. And ang last is the supplication, where is yun na yung pinaka tamang panahon kung saan pwede ka nang humiling ng kahit ano sa Panginoon dahil una, napapurihan mo siya. Pangalawa, humingi ka ng tawad, malinis ang puso mo, at nagpasalamat ka na, at yung kahuli-hulihan is yung paghiling mo ng mga bagay na kailangan mo. Yun yung paano dapat tayo manalangin po. Maraming salamat. Ayan, sige po. Pwede po ba kayong anyayahan tumayo? Tayo magtapos po sa isang panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po sa fellowship namin, sa discussion namin. Salamat po sa buhay ng mga kasama ko, Panginoon, na nag-participate, Lord, ng demo teaching na ito. Salamat po na hindi namin ito ginawa dahil requirements, Panginoon. Bagkus, Lord, ginawa rin po namin ito para mag-reflect, Panginoon, Lord, at ma-recall sa amin, Panginoon, Lord, na napaka-essential ng prayer, Panginoon, Lord. Napaka-essential nito, Panginoon, sapagkat ito yung nagtuturo sa amin kung paano kami tatawag sa Diyos Ama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At Lord, para rin natuto kami, Panginoon, na mag-ask sa Panginoon Diyos ng kalooban niya sa aming buhay. Although, Panginoon Lord, may mga time sa buhay namin na may sarili kami pasya, may mga time na may sarili kami, Panginoon, na mga desire sa aming puso. Pero Lord, salamat sa aming pag-aaral na pinakita mo at pinaalala na dapat yung gusto mo at hindi yung gusto namin, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa, katulad ng mga disipulo mo, Panginoong Jesus. Gusto rin namin matuto ng tamang pananalangin. In Jesus' name, Amen.